Hello mga stories, welcome sa ating content. So, this content na mga Reddit stories, haluin na lang natin yung entertainment para sa news, di ba? News sa sa showbiz, di ba? Showbiz. Anyway, mga stories, so meron dito na gusto ko talaga ano, isingit to or ilalagay ko na lang sa i-collab ko na lang yung sa akin yung channel sa Story Shorts. Dito ilalagay ko sa Marky Stories, which is okay lang yan. Okay, so anyway, meron ako nakita dito na ang daming lumalabas sa newsfeed ko. Ito yung tungkol ito sa agreement ng ABS-CBN at TV5. May mga statements sila dito. At ako'y natawa ako doon, okay, mga stories. Lalo-lalo na yung tinutukoy kong dalawang DJ na yan, ha. Mamaya ay may opinion ako dyan, okay? So, mga stories ito. Ito, unang-una, papakita ko sa inyo yung statement ng ABS-CBN tungkol dito sa galing ito sa ABS-CBN Integrated Corporate Communications. So, yun. So, ito sabi niya, a message to our kapamilyas regarding our TV5 partnerships. Ito, to our dear kapamilyas, we want you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. So, ibig sabihin, ipuputol na ito by sa pagpasok ito ng January. So, yun. While we are doing everything we can to resolve this within this short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. May opinion na din ako dyan. Since losing our franchise in 2020, in the midst of the pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We had to rebuild from the ground up, operating with the loss while staying true to our mission. These financial constraints are real, but they have never diminished our commitment to you. We know we have obligations to fulfill, and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue. We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise. In the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing in us. Okay, so eto na. Meron na tayong statement ng TV5 at doon ako natawa. Okay, so mga stories, so ito na yon. Ito ang TV5 statement. So ito, ano natin? TV5 statement. When ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gives them a home when Itbulaga lost his home in 2023. Kumbaga, yun yung Showtime, 'di ba? Na binigyan nga dahil nagkaroon kasi ng grian between Tape Inc. at saka yung TVJ. So, yung TVJ, kinuha nyo sa korte, ilalagay na sa TV5, which is sila yung pumili, no? Okay? Kasi yan yung offer ng between TV5, TTV, ABC, anything. So, yan. You recognize the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, that their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult to us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Mukhang
Mukhang may hindi nababayaran dito. Kailangan bayad-bayad din. Mukhang ayaw ko magsalita pero nagiging tape 2.0 na to. Tape ink na 2.0. Di ba? Alam mo na, medyo, Jimmy, kayo din kailangan may mga ganyang, dapat may mga, kung sino man yung may mga block time dapat bayad-bayad din. Okay? So, ito. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on the timely basis. TV5 shares of revenues they collect from advertisers, di ba? Galing sa yun, sa mga advertisers yung ABS. These amounts collected to share being held by ABS-CBN for TV5 has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations. Nako. Okay. Nako. So, saan napunta yung yung mga collect? Ba't hindi kayo nagbayad? Bakit kaya? Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. ABS? Hindi pala kayo nagbabayad. Parang tape ink din kayo, no? Ay, nako. Bakit kaya? Bakit? Nako. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Bago ko ituloy kasi napapansin ko bakit kayo fan kayo dito sa ABS? Di ba? Alam mo, mga stories kaya minsan talaga hindi na nanonood na ako ng TV ever. Puro internet, puro YouTube na lang ako. Puro na lang ako, FB, Hindi na ako nanonood ng hindi na ako nanonood ng Batang Quiapo. Hindi na ako nanonood ng Showtime. Hindi na. Kasi na ako hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun na hindi ko pinapanood. Minsan kasi may busy na kasi ako. Busy na ako sa co-content, busy na ako sa pag-edit, mag-rendering, pupunta ako sa computer shops para i-render yung aking video tapos upload ko pa. 'Di ba? Bye-bye din. Tapos pag kinalas, kasalanan pa ng TV5. Ay, nako. Ano ba yan, ABS? Hindi pala kayo nagbabayad. Statement niyo dito? Diba? Don't tell me na parang nagiging, kayo, magsisimpatya kayo sa mga fellow kapamilyas. Okay? Okay, hindi ako nag-aaway dito Hindi ako nang-aaway. Ang sinasabi ko lang dito, kasi yan yung statement ng TV5 Ako nagbabasa lang ako. Di naman. Di ba? Sabi niya dito, di kayo pala kayo nagbabayad Tapos tapos magsisimpatya kayo sa mga followers kami, ganito, ganyan, para tapos aawayin nyo kami. Di lang TV5, pati rin yung mga nagre-react dito na pag pinalagay ko tapos aaway, i-report na agad. Ay nako. Napaka-toxic yun, men. Tutusin. So, ito, sabi niya, and then despite all the repeated appeals, ABS-CBN has failed to work what is due. Neither they have given assurance nor indicated they can or will. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry,
We understand ABS-CBN's financial difficulties. Oo nga naman. Oo. Naiintindihan naman niya. Pero, alam mo yung parang dinidelay niyo. Nako, yari na naman to. Medyo ano na kasi to, parang huwag kayong magaya sa nangyari do sa taping ka. Ito. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owned to us to continue serving you, our viewers, our latency, as well as for variants must now yield. Teka lang Bakayan ko lang, sorry. Yun. Ulit. Basa. To be clear, ulitin natin. To be clear, we value a partnership with ABS-CBN as a part of the same industry when understand the ABS-CBN financial difficulties. But TV5 also faces own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers, on leniency, as well as for forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming, no matter what ensures from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid. Okay. Nako, yung pala, hindi pala kayo nagbabayad. Medyo, yung iba naman, nade-delay yung bayad. Ano na naman niya to? TV5. Susunod na yan, A to Z na yan. Ay, don't tell me na hindi rin kayo nagbabayad dito, no? Baka, alam mo naman, di ba? Yung yung sino bang may-ari ng A to Z, di ba? Zoe TV yun. Sila Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie, sana check nyo rin yan baka di sila nagbabayad. 'Di ba? Oo. Na black timer pa kayo ng all day. 'Di ba? Oh my god. I know na nagiging malawakan yan, pero sandali lang, baka hindi rin sila nagbabayad sa inyo. Okay, check din pang my time. Nako. Zoe TV. Diba? Hindi naman sa hindi ko naman sa binabantaan o parang inaaway ko yung ABS-CBN. Hindi. Ang sabi ko lang kasi, kailangan business kasi yan Okay? Business. Hindi kasi pwedeng libre lahat yung ginagawa. Yung libre yung block time para dyan. Alam mo, imagine mo, mga stories. Ikaw ba naman, di ba? Halimbawa, ikaw, isa kang landlord, sabihin natin ganun. Landlord, magre-rent sila ng, uupa sila ng renta. Tapos ang ending, hindi sila nagbayad. 2 months, 3 months, 4 months. Ang tanong, pagbibigyan mo ba sila? Di ba? Hindi, pero sa akin, hindi na pwede kasi delay na nga, hindi kayo nagbabayad ng upa. Monthly. Di ba? Tapos pag hindi na ba, pinalayas, parang sinabing masama kami. Business, man. Business. Yan? It's a part of the business. Kahit channel pa yan, kahit station yan, business yan. Diba? Nakikiupa na nga kayo Diba? Ganun din yan sa mga TV stations. Nakikiupa kayo. Diba? Tapos nagigisimpatya kayo sa mga audience. Para awahin nyo kami. Kaya nawawala kayo ng logic Kaya isa pa ito
balikan, kala mo, hindi ko babalikan itong dalawang DJ na to. Itong dalawang DJ to medyo magka-bias din kayo, ah. Oh. Alam mo yung magbabalita kayo ng sa showbiz na about sa ABS-CBN TV5, sinabi niyo na hindi pala totoo. Na hindi pala hindi totoo yung sinasabi na tuloy-tuloy daw hanggang 2026. Ay, ano to? Ano to? May mga statement na napuputulin na. Sino bang source nito, ha? Sinong source nito? Dalawang DJ. Ayaw ko magbanggit. Sino man yung dalawang DJ nito? Alam ko hindi ako hindi naman sa I don't want to be homophobic. Pero sana you have to fact check yan kasi ang dami nalilito. Diba? Yan lang ko. Dapat sana naman, dapat kung sino ba yung source nito, you have to gumamit kayo ng fact check. Kaya minsan talaga pag babalita kayo, nagiging fake news na Ayun, yun lang naman masasabi ko. Dapat dapat pag babalita kayo, you have to fact check. Yun lang. Bakit ba naman kayo itong dalawang DJ na to bibigay kayo mo mali-mali pa, ano ba naman yan. Anyway, so ito yan, nabasa na natin at sorry, save ko lang. Okay, so yan. Sinave ko yan. Papakita ko dito, ilalagay ko yung yung statement yung between the ABS-CBN and TV5. So basahin nyo lang, binasa na lang natin. Binasa natin ngayon, kanina. Ngayon, babasahin na lang natin itong itong sa caption. Sabi niya, ang context, as of December 2025, TV5 reportedly sent ABS-CBN's a demand letter accusing ABS-CBN for failing to remit the proper share of collecting revenues under the agreement, which is yung Batang Quiapo, yung interest, yung mga teleseries. Tapos yung ASAP yung sa ASAP, yung Your Face, yung Rainbow Rumble, yung mga yan. Tapos yung Rated Corina, yung mga Black Time yung doon sa weekend. Ngayon, ano nangyari? TV5 accuses the ABS-CBN serious breaches. Naku, patay ka. Saying the network deliberately withheld revenue shares owned to TV5. Nako! Huwag kayong magaya sa Tape Inc. They claim that ABS-CBN's attempt to negotiate payment plan with just a play to delay. And that they had no indication of any future payments. Nako! Ay, isa pa to. Mamaya. As a result, TV5 has decided to terminate the content agreement, effectively ending the partnership. The termination is set to take effect on January 2, 2026. Nako. Na serious breaches lang kayo, patay tayo dyan. May para sa mga dito, parang may mali sa pagtatakbo ni Sir Carlo Katigbak. Kasi nagiging hindi kayo may something yung iba kasi sabi niya, yung iba dinadailan dahil lang sa paglipat ni Mr. Johnny Manahan, di ba? From GMA to TV5. Yung di ba sa TV5, si Johnny, Mr. M, si Johnny Manahan, di ba? Siya yung parang talent manager yun, di ba? Ang daming kumukuha doon. Di ba? Si Johnny Manahan, kung hindi nyo kilala si Johnny Manahan, siya yung siya yung dati sa papakita natin yung sana, Johnny Manahan.
Siya yung Filipino film director and television actor. So, ito siya. So, yan si Johnny Manahan. Okay, so according dito sa ano, siya yung sa Leeds New Artist Center. Kumbaga, siya may hawak nung dati yung ano, yung Sparkle, si Mr. Johnny Manahan. Ganun, 'di ba? Siya yung lumipat sa TV5. Ngayon may mga ano siya, mga artist siya doon na kukunin niya, which is si Andrew Grandes, Enrique, ganito, ganyan. Same din si ayun, yun na nga, na malis na sa, dati, siya lumabis na sa GMA7, lumipat sa TV5. Yun. Ayun, Star Maker, Johnny Manahan to TV5. Yun. Dahil dun. Ngayon, ang pinabalita dito is determinate daw. Bakit kaya? Kaya mayroon tayong ano dito. May something. At saka nananawagan ako sa GMA. Pati double check man na rin yung Showtime, ha? Pati yung Showtime. Double check nyo na. Baka hindi rin sila magbabayad. Parang taping lang yan. Ngayon, papakita natin yung itong galing sa news ng ito sa News 5, no? Galing ito sa News 5 ng TikTok, no? So, panoorin natin yung statements ito. Mga kapatid, bago po kami magtapos, narito ang opisyal na pahayag ng TV5 kaugnay sa content agreement ng Kapatid Network sa ABS-CBN. Eto na po, when ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Eat Bulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We've always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content... So, ni-imagine ko, no? Itong dalawang reporter na to, si Julius Baba at si Sir Cosimo, di ba ano yan? Galing yan sa ABS-CBN. Ito lang masasabi ko mga stories, no? Walang personalan, trabaho lang. At saka, nandun na dati sila sa ABS. Dati sila sa ABS. TV5 sila ngayon. Di ba? TV5 sila ngayon. Ano bang kinalaman doon? Ano sasabihan? May utang ba? Ba sila? Mayroon silang utang na loob? Hindi lang sila si Julius Baba yan, pati si Ted Filon, DJ Chacha, si Mark Logan, di ba? Si Gas Abelgas. Ano ba yan? Ang daming lahat yung bakit parang bakit kayo tawag dito? Bakit kayo parang nagiging utang na loob na kayo sa ABS? Di ba dapat kayo? Tingnan mo sa comment section, ha? Ito lang. Ironic. Ilalagay ko yan. Papakita ko sa inyo yung iharap ko yung mga yung names nila. Sabi nga dito, imagine, galing sa ABS-CBN ang dalawang anchor na. Nako. The audacity itong comment section, itong nag-comment later. They are only the agent of TV5. They are just being a reporter. Reporter lang sila. Bakit nyo parang nire-reflect nyo yung dating ABS? Diba? They're just doing your job. Diba? Ano ba naman yan? Wala na sila sa ABS. TV5 sila ngayon. Tapos yung isa dito, sabi niya, okay, it's time to unfollow TV5. Okay, sige. Search niyo yan. Bakit niyo pinaparinggan na gusto niyo magiging sunod sa parang sunod sa hiyok, gano'n? Sunod sa hukay? Huwag kami. May kanya-kanya kaming
pakay. May kanya-kanya kaming daan para dyan. Ba't ako may ano? Sabi yan dito. Kinampihan pa yan, hindi marunong magbayad. Ay, nako. Ayan yung mga hindi niya, no. Well, sabi niya, hindi na kasi English kasi. Palibasa kasi. Yan yung nagagawa ng zero reading comprehension eh. Medyo ironic kasi yung yung mga statements eh. Lalo na sa ABS. Again, sabi ko, bayad din. Ayan. Pinalayas kayo sa upa ng stations nila. Hindi kayo sila nagbayad eh. Tapos meron dito, sabi niya, sabi niya dito sa porket sabi niya, meron ditong may sinabi dito, meron sila dito sinabi na, sabi niya, meron sinabi dito na porkit na pumasok si Johnny M, itansik na si ABS. Walang connect yun. Porkit na naging na siya, bagong lipat si Johnny M, which is siya yung parang parang di ba yung parang bagong star ng yung parang yung hawak ng yung talent yung parang talent na nahawak ng head ng talent ng shows ng TV5. Yung dating GMA tapos lumipat sa TV5. Tapos gagawin na rason para sirain daw. Ay, nako, ironic. Pero sige. Yan kasi yung statements, di ba? Ano bang gusto nyo? Paano papaniwala? ABS o ano? Eh, nako. Yan kasi yung statements ng TV5 eh. Yan yung statements ng ng ABS eh. Yung sa ABS naman, nagiging gaslighting. Ay, nako. Nagsisimpatya kayo sa mga viewers o mga fans ko, no? Diba? Ay, nako. Yan lang ilang mga stories. So, ito yung mga ito na nga yung dito. Hindi na sila matutuloy. Again, hindi na sila matutuloy na pagpasok ng 2026. So, paano na yung Batang Quiapo sa TV5? Paano hindi namin mapapanood? Yes, hindi nyo napapanood yan. Mapapanood yan sa A to Z. Yun lang yung mapapanood sa Free TV ngayon. No? Kung hindi sa Free TV, may YouTube naman dyan. KOL at saka sa mga cables dyan. No? Paano yung mga signal doon? Yun lang. Pwede nga yan. Hindi ko alam kung tatamaan ba yan o siguro hiwalay yung agreement doon. Okay, so yun lang mga stories sa ang actually ito na yung sa content. So yun lang mga stories and thank you sa panonood sa atin and thank you and have a great never ending story. Bye.